Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pribilehyo na pinagkaloob muli sa amin. Malapang nun, patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan, mapapurihan ka, mapasalamatan ka. Salamat sa pagtanggap mo na aming pagsamba. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Malapanginoon. At minsan pa sa mga salitang aming mapapakinggan, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Malapanginoon. Ipaunawa mo sa amin yung mga salita, Malapanginoon. Higit sa lahat, dakilang Diyos, bigyan mo kami, Malapanginoon, ng kakayahan at kapangyarihan na maganda sa iyong pagbabalik, Malapanginoon. Ang mga salita mo, Malapanginoon, ay maging gabay po namin upang kami maging ganda sa iyong nalalapit na pagbabalik, dakilang Diyos. Pagpalain mo pong bawat sa amin. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal. Purin pong ating dakilang Diyos, purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, habang inihanda po natin ang ating mga talata. Sa Revelation chapter 13, verse 1 and 2, talo natin ang verse 5 hanggang 8, at mamay talo natin sa 16 hanggang 18. Bago dyan, maminamahal, ako po ay patuloy pong nag-aalala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganit sa ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, beloved Lina Almeida, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang nating beloved pastor, sa ating mga minamahal na mga kapatira natin dito sa lugar ng Olongapo City, sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga manunugtog, sa ating mga mangaral, at patuloy po natin, mga minamahal, pakinggan ang mga banal na salita ng Diyos upang malaman po natin gaano kalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Biblia, maminamahal, Revelation chapter 13, verse 1, verse 2, verse 5 up to 8, at verse 16 up to 18. Kaya hindi basahin natin. Apokalipsis Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 2. At siya'y tumayo sa buhangin na ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadima, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sauso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At binigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. 5, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. 6, at binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa Israel, sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. 8, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya, na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang 666. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mami na last
25 years ago, maminamahal. Itong mensaheng ganito, maminamahal, pag napapakinggan ko sa ating beloved pastor, tinutulugan ko lang. Parang hindi ako interesado. Nandun ako sa pinakadulo, maminamahal, pinakataas ng Cuneta Astrodome, natutulog lang ako. Ito'y paulit-ulit, pinangangaral natin, beloved pastor, 25 years ago, maminamahal, or 28 years ago. Tinutulugan ko lang, wala akong interest. Pero nung nakikita ko mga nangyayari sa paligid natin, maminamahal, hindi pala tayo dapat magwalang bahala. Kapag natutulog ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, maiwan ka sa rapture. Hindi mo maintindihan ang Biblia. Amen. Dito po, maminamahal, sabi po rito, darating ang araw, maminamahal, sabi, magre-reign ang Antichrist. Amen. Sabi rito, maminamahal, the beast, yung Antichrist, sabi rito sa verse 1 and 2, sinabi rito, maminamahal, tumayo siya sa buhanginan sa dagat at nakita ko ang isang hayop na maawon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. Ang tinutukoy na hayop dito, maminamahal, ito po yung tinatawag na Antichrist. At yung pong tinutukoy dito, maminamahal, na 10 sungay at 7 ulo, maminamahal, ang 10 sungay, maminamahal, ito po ay 10 bansa. 10 bansa. 10 mayayamang bansa, maminamahal, na susuporta doon sa tinatawag na Antichrist. Ito pong 10 bansang ito, maminamahal, sila po ang kabilang sa 10 common market. Sila ang may-ari ng World Bank na kung saan doon umuutang ang mga tao. Ang mga bansang mahihirap, maminamahal, yung 10 common market, sila po, maminamahal, ang may-ari ng World Bank. Ang utang po natin dati ay, nung wala pa si Duterte, ay 6 trillion. Pero naging presidente, maminamahal, si Duterte, umabot po ng mula 6 trillion ang ating utang sa World Bank, ay umabot na po ngayon, maminamahal, ng 13 trillion mula nung umupo si Duterte. 13, mula sa tinatawag na 16 trillion, umabot ng 13 trillion pag-upo ni Duterte. Lahat ng bansa, lahat ng mga mahihirap na bansa, uutang dito sa World Bank. Ang sabi, ito po yung 10 sungay at ang 7 ulo, maminamahal, ito po yung mga iba't ibang mga naging papa sa Roma. Iba't ibang mga naging papa sa Roma hanggang pampito. Sabi, sila ay may, sabi, at ang kanilang mga sungay ay may 10 diadema, ang kanilang ulo, at ang pangala ay may mga pangalan ng kapusungan. Sa verse 2, at ang hayop na iyong nakita ay katulad ng isang leopardo. Ang kanyang paa ay gaya ng oso. Ang kanyang bibig ay gaya ng leon, ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at ang kanyang dakilang kapamahalaan. Ang tinutukoy na hayop, maminamahal, na sabi rito, ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, ang kanyang paa ay gaya ng oso, at ang kanyang sabi siya ay katulad ng isang leopardo. Ibinigay ng dragon, ang dragon dito ay si Satanas. Ibinigay ng dragon sa kanya ang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at ang dakilang kapamahalaan. Yung susunod, maminamahal, na Antichrist, yung susunod na darating po ang isang makapangyarihang Pope. Yun po mismo ay Pope. Kaya nagpapalit-palit ang mga Pope, maminamahal, darating ang araw, katulad nakasulat sa Revelation chapter 17, verse 8. Sabi, darating po ang isang papa sa Roma, Pope, sabi rito, which was and is not and yet is to come. Sabi, darating
at mawawala at biglang may darating uli. Darating, biglang mawala, may darating uli. Sabihin, magbubutuan pagkatapos po ng may namatay na pope, magbubutuan, ibig sabihin, may biglang darating. Tapos, hindi pa siya tapos, merong sabi, and yet is to come. Meron pang uling babalik. Merong isang pope, maminamahal na galing doon sa tinatawag na bottomless pit. Ang bottomless pit, maminamahal sa Bible, ay impyerno. Impyerno, ang bottomless pit. Walang hanggang hukay. Meron daw isang pope na galing sa bottomless pit. Ibig sabihin, galing na sa impyerno. Ibig sabihin, namatay na. Galing na sa impyerno, pero babangon ulit siya. Siya ay, sabi rito, maminamahal, binigyan siya ng isang bibig at magsasalita ng isang malaking bagay at ang kapusungan. Binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy ng 42 buwan. Ito pong tinatawag na Antichrist galing sa impyerno, maminamal, isang pope na namatay na, pero babalik uli, galing sa bottomless pit, sabing galing sa impyerno. Maghahari uli siya, maminamal, galing sa impyerno, kaya maraming, sabi rito, sa verse 8, maminamahal, marami po ang sasamba sa kanya sapagkat mga minamahal, imagine dati nang namatay, biglang bumangon. Akala nila si Kristo siya. Si Kristo, ang malapano namatay, after 3 days muling nabuhay. Pero ito, alam natin, patay na. Pero muling nabuhay, galing sa bottomless pit. Ang bottomless pit ay impyerno. Sabi, at lahat ng mga nananahan sa lupa, sa verse 8, lahat ng mga nananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya. Na ang Kanyang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay na pinatay, hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanlibutan. Lahat ng mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sasamba rito sa yung namatay na pope na biglang bumangon galing sa impyerno, galing sa bottomless pit. Hindi natin alam yan sa dami ng mga naging pope nung panahon pa maminaman ng Roman Empire. Hindi natin alam kung sino yan. Pero marami nagsasabi, ayon sa mga mangaral, ibang mga mangaral, ito daw si Pope John II. Kasi siya lang ang naging santo. Sa lahat ng mga naging pope, siya ang naging saints, ginawang saints. Naging santo na siya ngayon. At sabi rito, maminamahal, lahat ng mga malalaki, maliliit, mayayaman at mga duka, mga laya, mga alipin ay binigyan ng isang tanda sa kalangkan ng kamay o sa noo. At huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroon ng tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan at ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Sapagkat siya'y bilang ng isang tao, ang kanyang bilang ay 666. Sa madaling salita, maminamahal, balang araw magkakaroon ng one world, one government, one religion at any time. Ang pinakasign, maminamahal, magkaroon ng one world, one government, one religion. Kasi halos lahat ng bansa may utang po sa tinatawag na World Bank. At ang may-ari ng World Bank ay yung Antichrist. At yung mga 10 mayayamang bansa, yung 10 sungay, the 10 common market. Magre-reign siya, maminamahal. At ang sabi rito, lahat ng mga bansang may utang sa kanya, katulad natin, ang bansang Pilipinas, mayroong utang na 13 trillion. Sabi nga ng isang preacher, maminamahal yung 10,000, bugdugtungin mo ang tig 1,000, aabot daw sa buwan. Yung utang natin na 13 billion, pag pinagdugtong-dugtong. Ganon kalaki ang utang. Lahat ng mga mahirap ng bansa, lahat ng mga may utang sa common market, sa World Bank, mawala ang mga utang nila, maminamahal, aalisin ang utang nila, bayad ka na.
Hindi na tayo sisingilin sa utang ng mga may utang dito sa 10 Common Market, pero mayroon po siyang kondisyon na ibibigay. Ito po, maminamahal, yung pong tinatawag na 666. 666. Sabi rito, lahat ng mga tao, maliliit, malalaki, mayaman at mga duka, mga laya, alipin ay pinagbigyan ng tanda sa kalangkanang kamay o sa noo. Darating ang araw, ang magiging pambayad na minamahal sa World Bank ay yung tatak na 666. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, maminamahal, alam mo ang Biblia, mamatay ka na lang, huwag ka lang magpatatak ng 666. Ibigin mo na lang mamatay, huwag ka lang magpapakamatay, kasi pag nagpakamatay ka, hindi ka mapunta sa langit. Hindi baling mamatay ka, hindi baling patayin ka, huwag ka lang magpatatak ng 666. Ito, maminamahal, last 26 years ago, madalas inuulit ng mga pastor. Kaya katulad ako ng iba dyan na, ay nakakasawa na yan, si Brother Boy, yan na naman. Natutulog din ako. Tinutulugan ko lang yung preaching ng mga pastor. Pero mo, last 26 years pa. Natutulog lang ako, nandun lang ako sa taas ng Cuneta Astrodome. Sabi ko, napakinggan ko na yan. Pero dito ko lang naintindihan, ngayon ko lang nalaman na napakalaga pala, na hindi mo pwedeng tulugan. Pag tutulog-tulog ka, ikaw ang unang magpapatatak ng 666 kasi hindi mo maintindihan. Ang daming benepisyo. Pag ikaw ay natatakan ng 666, ang daming benefits. Pwede kang mag-abroad, kahit wala kang visa, kahit wala kang passport, kahit wala kang pera. Pwede kang magkaroon ng sasakyan, bigyan ka ng sasakyan, bigyan ka ng lahat ng gusto mo, magkaroon ka ng business, magkaroon ka ng magagarang bahay, pakita mo lang yung 666 mo. Pero kapag hindi ka tumanggap ng 666, bawiin lahat ng ari-arian mo. Kukunin ang kayamanan mo, kukunin ang ari-arian mo, kukunin ang negosyo mo, kukunin ang bahay mo, kukunin ang sasakyan mo. Kasi nga, nakasanla ka na. Ang utang natin ay umabot ng 13 billion. Kasama na yung pag-aari ng buong Pilipinas. Kaya wala kang choice. Para ikaw ay hindi, mga minamahal, makuha ang iyong ari-arian, madagdagan pang ari-arian mo. Pag tinagpatatakan ng 666, sabi rito, ikaw ay 3.5 years, mag-enjoy ka. Pwede kang bumili ng walang pera. Maminamahal ka, parang credit card yan. Pag ginanon yung noo mo, nakita may 666 ka, bayad ka na. Wala kang babayaran ni 5 duling. Pero kung mababasa nyo dito sa Biblia, ang kaluluwa mo, you are the property of Satan. Kahit anong gawin mo, kahit mag-ayuno ka, kahit anong sakripisyong gawin mo, wala ka ng pag-asang maligtas pag natatakan ka ng 666. Kung paano nagkaroon, maminamahal, nung panahon po ng pandemic, meron pong mga binibigay ng mga ID para makapasok ka. Maminamahal, merong mga binibigay sa ating mga staff para hindi ka mga minamahal mapasali dun sa ano, kasi ibig sabihin pag meron kang staff, meron kang ID, ibig sabihin ano ka ng ang tawag doon? Ano ka, ang tawag doon sa, hindi kasi ako tumanggap nun hindi ko alam yun Vaccine, yan. Nagpa-vaccine ka. Kapag meron ka nun, ibig sabihin, baksinado ka. Mauulit yan, maminamahal, tandaan nyo. Nakita nilang napaka-maigi, napaka-magandang sistema po yun. Nakita nila, aprobado. Lahat ng mga tao tumalima, maliban lang sa mga taong alam ang salita ng Diyos. Kaya darating ang araw, sabi rito, hindi ka na makapaghanap buhay, hindi ka na makapagnegosyo, hindi ka na makabili, o hindi ka makabili.
At tulad na nakalagay sa 16 articles, hindi mo ma-enjoy ang buhay dito sa mundo, maminamahal. Hindi ka makapag-abroad, hindi ka makapagpa-ospital, hindi ka makapagpatayo na negosyo, hindi ka makabili, hindi ka makapagbenta, hindi ka makapag-travel abroad, hindi ka pwedeng magpa-ospital pag wala kang 666. For 3.5 years, ma-enjoy mo ang kasaganaan, ma-enjoy mo, maminamahal, ang bisa ng tinatawag na Antichrist, yung 666, yung tatak na Antichrist. Pero, mga minamahal, pag ikaw ay natatakan, wala ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nakasanla na ang kaluluwa mo kay Satanas. Amen. Kaya ako sinasabi ito, mga minamahal, anytime, pwedeng mangyari yan. At tulad po na nangyari nung pandemic, ang gandang-ganda ng panahon, ang ganda-ganda ng sitwasyon. Bigla na lang tayo na pamulagat, meron daw kumakalat na virus. Kailangan tayo ng magpabaksin. Ganon din kadali, maminamal, parang isang panaginip lang, pagising mo, meron na kagad rules and regulation. Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng mag-travel, hindi ka pwedeng magpa-ospital, hindi ka pwedeng pumasok sa eskwela. Lahat ng mga importanteng kailangan natin dito sa mundo, ipagbabawal, maminamahal, kailangan magpatataka ng 666. Yan sabi rito, maminamahal, makilala niyo po ang Antichrist. Sabi po rito, maminamahal, Antichrist, sabi rito, siya po ay military genius. Nabasa natin sa Revelation chapter 13, verse 4, siya po ay isang napakatalinong dating military genius. Sabi ko, mababasa natin ang Revelation chapter 13, verse 3 and verse 4, ang sabi dito, nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo ay waring sinugatan na ikamamatay. At kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay nanggilalas sa hayop. At sila'y nagsisamba sa dragon, sabagat ibinigay niya ang kanyang kapamalaan sa hayop at nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya. Siya ay military genius. Napakatalinong mandirigma, general, military genius. Sasabi, siya ay religious impostor. Sabi ng verse 7 and 8, maminamahal, siya ay religious impostor. Sabi, ipinagkaloob sa kanya makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. Binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan, bawat bayan at wika at bansa. At lahat ng mga nananahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya. Ang kani-kaniyang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Siya po, maminamahal, ay religious impostor. Magpapakilala po siya, maminamahal, na makadiyos. Magtuturo siya, maminamahal, ng bagay na patungkol, hindi po sa Diyos, kundi, maminamahal, tungkol sa Antichrist, tungkol sa dragon. Siya ay ahente ni Satanas, maminamahal, at ang kanyang Diyos ay yung dragon. Yung dragon, simbolo ni Satanas yun. Yun po ay si Satanas. At ang sabi, siya ay economic Caesar. Sabi ng verse 16 up to 18, siya ay isang mahusay na economist. Economist. Economic Caesar. Ngayon, meron siyang 10 common market, mga bansang, 10 mayayamang bansa. Pakinggan nyo ito, maminamahal, darating ang araw, hindi nyo na mapakinggan ang mga pangaral na katulad nito. At tulad ng ating beloved pastor, for almost 20 years, laging pinangangaral ng ating beloved pastor. Ngayon, nasa langit ng malapastor, hindi na natin marinig sa kanya. Ito nung panahon na yun, maminamahal, last 26 years, tinutulugan ko, sabi ko, napakinggan ko na yan, alam ko na yan. Tinutulugan ko lang. Hindi ako interesado. Pero dito maintindihan nyo, maminamahal, labang palapit na mangyayari ito, dapat malaman mo, mga minamahal, upang hindi ka magpatatak.
Pag ikaw ay nagpatatak ng 666, you are a property of Satan. Ikaw natutulog-tulog sa salita ng Diyos. Hindi mo naintindihan ang patungkol po rito. Ikaw ang unang magpapatatak ng 666 dahil hindi mo naintindihan. Biro mo, ang daming mga benepisyo. Pag nagpatatak ka ng 666, mag-travel ka kahit sa mong bansa. Wala ng visa, wala ng passport. Kahit wala kang pera. Pakita mo yung 666 mo, manginginig pa sa takot yung mga stewardess. Dito po kayo sa magandang pwesto. Pag pinakita yung 666 mo. Pero pag wala kang 666, kahit ikaw na ang pinakamayamang tao, bilyonaryo ka. Sabi, a piece of bread could buy a bag of gold. Bibili mo ng isang bag na ginto ang isang pirasong tinapay. Pero, patago pa yun. Patago mo pang bibilin yun, yung mga gusto ng ginto. Pero, kahit may ginto ka, ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa, pag hindi nakita ang tatak na 666 sa iyo, hindi ka makabili. Hindi ka makabili. Hindi ka rin makapagbenta. Hindi ka makapag-travel. Hindi ka makapag-enroll sa school. Hindi ka pwedeng ma-admit sa ospital. Hindi ka makapag-sakay kahit sa mga pangkaraniwang mga sasakyan, mga jeep, hindi ka makasakay. Kailangan meron kang tatak na 666. Anytime mangyari yan. Katulad ng biglang nangyari nung nagkaroon po, maminamahal, ng yung nagkaroon ng pandemic, ganun kabilis. Namulat na lang tayo, bawal nang pumasok sa mga groceries. Pumapasok ako dyan sa Pure Gold, mamimili ako, hinahanap yung vaccine ko. Hinahanapan ako ng vaccine. Hinahanap yung card ko. Hindi ako makapasok. Ganun kabilis. Kaya kung gusto mo maminamal ng kaligtasan, dapat maintindihan mo maminamal kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po rito, maminamal ng banal na kasulatan, darating ang araw, maminamahal. Sabi, ang mga tao sa ayot sa gusto nila, tatatakan ka ng 666. Tatatakan ka ng 666, yan ang magiging kayamanan mo, yan ang magiging pera mo. Pero for 3.5 years, ma-enjoy mo. Ang pera, hindi mo na magamit yan. Katulad ng mga tao, maminamal, sa ibang bansa, hindi na nila ginagamit yung pera. Ang ginagamit nila yung kanilang card, yung kanilang credit card. Gaganon, tatapat lang nila, lalabas na yung amount. Sa ibang bansa, maminamal, walang taong nagdadala ng pera, kundi puro credit card. Puro card lang. Ganun mangyari. Pero sa oras na yan, pag dumating yung panahon na yan, hindi na kailangan ng card. Basta meron kang tatak na 666 at meron kang sa kanang kamay, meron kang tatak na 666, igaganon mo lang. Mababayaran na yung iyong kinuha sa grocery, kahit sa pamasahe, maminamal sa mga eroplano. For almost 3.5 years. Kaya dito po, maminamal, dapat maintindihan nyo na anytime, katulad ng sinabi ng Revelation, ng Lucas chapter 17, kung idagdag natin ng Lucas chapter 17, maminamal, ganito kabilis. Sabi rito, kung mababasa po natin ng Luke, parang yung panahon ni Noah at ni Lot. Kindly basahin natin sandali ito sa simulan natin Lucas chapter 17. Idagdag natin. Simulan natin sa verse dito sa kindly, pakibasa dito sa verse 34. Dito po sa Revelation, Lucas. Dito na sa 26 pala, 26. Lucas chapter 17 verse 36. 26 up to 37. Up to 37. At kung paano nangyari ang mga karawan ni Noe, gayon din naman mangyari sa mga karawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom.
Sila'y nag-aasawa at sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa doong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano nangyari sa kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangabibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapat ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at sopre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon, mapapasabubungan ang nasa bahay, ang kanyang mga pag-aari, awag silang manaog upang kunin. At ang nasa bukid ay gayon din, huwag na siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap, ingatan ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, ay maingatan niyaon. Sinabi ko sa inyo, sa gabing yaon, dalawang lalaki ang sa isang higaan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa, ang isa'y iiwan. At pagsagot nila, sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon mga bangkay, doon naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan niyo yan, mami na mahal, anytime. Bakit tinuulit-ulit natin ito, mami na mahal? Bakit tinuturo natin ito? Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo. Kasi sa Israel, ang pinaka-signs, mami na mahal, ng kailan mangyari yan, yung signs ng Israel. Sabi ng banal na kasulatan, mami na mahal, ang Israel, ginagawa po yung third temple. The third renovation of temple. The temple of King Solomon, yung pinagawa ni Haring Solomon, ito po'y under renovation. Pag yan nagawa, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, uupo doon ang Antichrist, yung binasa natin kanina. Uupo doon ang Antichrist at magtatangal siya na siya ay Diyos. Itatangal niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Yun na po, maminamalatan, sabi ng banal na kasulatan, pag nangyari yan, sabi rito, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, dalawang lalaki ang nasa higaan, ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Anytime mag-rapture. Dalawang lalaki ang nasa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Pag malamig ka na Kristiyano, hindi mo binibigyan ng importansya ang pakikinig ng salita ng Diyos, magtaka ka. Pag ang mga katabi mo, maiinit sa Diyos. Pagtingin mo na wala sila, ikaw lang naiwan. Sabi rito, magkasamang gigiling ang dalawang babae, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Pareho kayong nagtatrabaho, pareho kayong Kristiyano. Yung isa mainit sa Panginoon, walang absent. Ikaw kung dumalo ka once in a blue moon, dumadalo ka lang pag naalala mo, pag dumadalo ka lang pag wala kang importanteng pinupuntahan, darating ang araw, sabi, dalawang babae ang nagtatrabaho, gumigiling, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Hanapin mo yung kakatrabaho mo, mawawalang bigla. Sinabi ng nabasa natin sa Lucas, chapter 17 kanina, katulad ang mangyayari yung mga bagay na yan, pag nagkaroon ng rapture, patuloy pa rin ang mundo. Ganun pa rin, hindi malata nung tao. Sabi, ang mga tao ay nagtatayo ng bahay, nagsisipagtayo ng bahay, nagbibili, nagsisibili. Sabihin, normal lang. Iisipin mo lang na baka nagbakasyon si sister, baka nagbakasyon si brother, kaya wala, hindi nakapagpaalam sa akin. Yung pala, nag-rapture na, nawala na sila. Ikaw ngayon, napalamig-lamig, dumalo ka once in a blue moon. Hindi mahalaga sa iyo ang paglilingkod sa Diyos. Dadalo ka, tulog ka pa. Maiwan ka sa rapture. Isipin mo na kaya nawala yung mga katabi mo, nawala yung ibang mga kapatiran mo, ay baka nagbakasyon, baka umuwi ng Maynila, baka pumunta sa probinsya. Yun ang papasok sa isip mo. Hindi mo alam, nag-rapture na, naiwan ka. Amen. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan.
Ibig sabihin, parehong nagtatrabaho. Magtataka ka, asan na si brother, ano? Ba't hindi ko na nakitang pumapasok? Siguro umuwi na ng Pilipinas. O siguro, ba't hindi nakapagpaalam sa atin? Nandito tayo sa South Korea. Tapos bigla na lang nawala si brother. Yung pala, nag-rapture na, naiwang ka. Pero akala mo, umuwi lang siya sa Pilipinas. Sabi, dalawang lalaki ang gumigiling nasa bukid. Sabihin, simbolo ng trabaho. Nasa bukid ang dalawang lalaki, isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Iisipin na iwan na baka umuwi lang sa Pilipinas. Ikaw, nasa abroad kay pareho. Biglang nawala yung kapatiran. Yun ang sabi. Kaya sabi rito, mami na mahal, ang tanong ng mga alagad, tingnan nyo, hindi nila tinanong kung kailan. Kasi sinabi ng Mateo 24:36, walang nakakaalam, kaya lagi kang maganda. Amen. Lagi kang magbantay. Ang tanong, hindi nila tinanong yung kailan. Alam mo tanong nila? Saan? Saan? Yan ang pinaka-wise na tanong. Ibig sabihin ng wise, saan mangyayari yung rapture? Saan? Sabi rito, kung saan naroon ang bangkay, nagkakatipon doon ang mga uwak. Sa Middle East, sa Israel, inalimbawa sa Israel, pag mayroong bangkay doon, nandun sama-sama yung mga uwak, yung mga buwitre. Kinakain nila yung may namatay na hayop, sama-sama silang kumakain doon. Walang nag-aaway, tulong-tulong sila. Yun ang inilimbawa na malapang kung saan ang bangkay, doon nagkakatipon ng uwak. Ibig sabihin, kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya, doon darating ang ating malapang na ibig sabihin sa panahon ng pagsamba. Panahon na tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi darating ang malapang sa araw na pagsamba, maraming maiiwan, marami po ang hindi makakasama dahil mga minamahal magkukulang tayo sa mahal na Panginoon. Kaya sinabi ng Hebrews chapter 10 verse 25 and 26, huwag nating kaliligtaan ang pagkakatipon ngayong namamalas nyo na malapit na ang araw. Sapagkat kung nakikita nyo, mga minamahal, na malapit na ang araw at pababayaan natin ang ating pagkakatipon, sabi wala nang haing natitira pa. Wala nang haing natitira pa pag naiwang ka, mga minamahal. Katulad na nabasa po natin dito, maranasan mo yung magpapatatakan ng 666, wala kang makakain. Pahirapan ka. Pag hindi ka nagpatatak ng 666, ito torture ka, gaya na nakasulat sa Revelation 20 verse 4. Pupugutan ka ng ulo. Pag ayaw mo magpapugot ng ulo, unti-unting ito torture ka, tanggalin mo na yung tenga mo. Babalatan ka, tatanggalin yung balat mo. Ukitin yung mata mo. Gaya ng laging pinapaliwanag ng ating beloved pastor, si Isaias, maminamahal, para tanggihan niya ang pananampalataya kay Kristo. Binitin siya ng patiwarik. Tapos unti-unti siyang nilagari doon sa gitna ng kanyang paa. Nilagari si Isaias. Itakwil mo si Kristo. Hindi niya itinakwil. Namatay siyang nilagari. Kung mababasa niyo ang Hebrews chapter 11 verse 34 up to 35, 36, nakasulat diyan lahat ng mga mangyayari sa mga Kristiyano, maminamahal. Sabi, sila ay nagpalaboy-laboy, sila ay pinuhuli, sila ay pinagpapatay, sila ay parang hayop na tinutugis. Maranasan natin yan, katulad ng experience nila noon, ng mga Kristiyano noon, maminamahal. Kaya nga, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpakainit ka ngayon. Ang espesyal na mananampalataya, maminamahal, mula noon hanggang ngayon, ay ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Amen. Bakit, maminamahal, napaka-espesyal na mga Kristiyano ngayon sa panahon natin? Nung panahon noon, ipinahayag lang yung rapture, na mayroong rapture na darating. Naranasan nilang sila'y pinagpapatay. Yung katulad na sinabi ko sa Hebrews 10. Nakasulat dyan, verse 32 hanggang 34.
Nakasulat lahat yan yung mga nangyari sa kanila. Hindi nag-rapture. Bakit tayo ang pinakamapalad, maminamahal na mga Kristiyano, kaysa noon sa panahon natin magaganap ang rapture? Amen. Dati, ang mga Kristiyano noon, ang tawag lang ay alipin. Pero ngayon, mababasa niyo ang Bible. Sa Biblia, maminamahal, makita niyo, ang mga Kristiyano, tinatawag silang mga anak ng Diyos. Amen? Dati, ang mga Kristiyano noon, mula kay Amang Abraham hanggang sa mga apostol, ang tawag ni Apostol Pedro sa sarili niya, ako'y alipin ni Kristo. Sabi niya sa 2 Peter chapter 1 verse 1, ako'y alipin ni Kristo. Lahat ng mga Kristiyano no sa lumang tipan, ang tawag nila ay alipin ng Diyos. Kami mga alipin ng Diyos. Pero sa panahon natin, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mapapalad. Bakit? Bukod sa tayo ang kandidato sa rapture, mga minamahal, tayo ay itinawag na mga tunay na mga anak ng Diyos. Galatia 4:4 hanggang 7, ikaw ay hindi na alipin, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Iba yung alipin sa anak. Ang alipin, sa isang mansyon, ikaw ang nagsaserve. Ikaw ang naglilingkod, ikaw naglilinis ng bahay, ikaw naglilinis, ikaw nagluluto, ikaw nagpapakain sa mga anak ng iyong amo. Yun ang alipin. Pero, ang anak, taga-utos ka lang. O, dala mo ko ng pagkain dito. Asikasuhin mo yung gagawin ko. Iyan mo yung kotse, aalis ako. Yun yung anak. Ganon ang kalagayan natin kaysa sa mga unang mga Kristiyano. Tayo'y anak, sabi ng Galatia 4:4 hanggang 7. Amen. Kaya ang gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga minamahal, dapat huwag tayong magpaiwan sa rapture. Kung ayaw mong maiwan sa rapture, lagi kang dumalo. Wednesday, Friday, and Sunday. Kung kami nga, maminamal, mga full-time worker, araw-araw nagpupuri kami. Kinakabahan pa kami, baka kami maiwan sa rapture. Kasi kung bigyan namin ng importansya, yung material na bagay, maging materialistic kami, unahin namin yung pera, kahit worker kami, maiwan kami sa rapture. Dapat, kung gusto mong makasama ka sa rapture, dapat ang maging number one priority mo ay ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dapat maging mainit ka, maging matapat ka. Pag araw ng sambahan, pumunta ka sa gawain, sumamba ka. Pag araw ng pagpupuri, iwanan mo ang ginagawa mo, magpuri ka. Pag negosyo pa rin inintindi mo, hindi ka makasama. Hindi ka makasama 100%. Kaya mas maganda pa yung mag-ordinary ka na lang tapos dumalo ka ng 3 times a week, magpakainit ka, makasama ka pa sa rapture. Amen. Kasi iba ang calling ng worker, iba ang calling ng ordinary Christian. Ang ordinary Christian, 3 times a week ka lang dumalo, kasama ka na sa rapture. Amen. Ang full-time worker, hindi ka lang nagpupuri, hindi mo lang pinapalagaan pagiging manggagawa mo, maiwan ka sa rapture kahit worker ka. Maiiwan ka sa rapture. Kailangan, pag panahon ng pagpupuri, kaya kami, pag nagpupuri kami, nagsimula tayo sa pastoral house, ang puri natin 2 hours lang. Tapos naging 4 hours. Paglibas ng ilang panahon, naging 8 hours na. Hanggang ngayon, 8 hours. Tapos sa gabi, 3 hours. Pag kinulang ka ng puri, magdadagdag ka ng prayer, magdadagdag ka ng puri. Ganun ang ating beloved pastor kasi gusto niya makasama lahat sa rapture ang mga manggagawa. Amen. Kaya nga, maminamahal, huwag po tayong magpatumpik-tumpik. Pag tayo naiwan sa rapture, kami nga mga manggagawa, natatakot pa kaming maiwan. Manggagawa na kami. How much more kung kayo'y mga ordinary Christian? Anytime, mga minamahal, mag-rapture, gaya ng nangyari, nagkaroon po ng pandemic, biglaan. Pagdating ng March 25, nag-decree agad na hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng sumakay ng sasakyan pag wala kang indiksyon, wala kang vaccine. Pag wala kang vaccine card, hindi ka pwedeng makapamili. Biglaan na lang. Nagtaka na lang kami. Talagang ganun kabilis, mga minamahal, darating ang araw, mangyayari po yan. Amen. Pero kung gusto mo, mga minamahal, makapasok sa karya ng langit,
gusto mong ma-rapture, sabi na Revelation chapter 3, verse 10 and 11, sabi po rito, ito ang sekreto para kayo makasama sa rapture. Sabi rin, basahin natin, Revelation, dagdag na Revelation 13, 10 and 11. Ito po sa Apokalipsis Kapitulo 13, talatang 10 hanggang 11. Kung ang sino man ay sa pagkabihag, ay sa Excuse me po. 3, 10, 11. 3, 10, 11. Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Paghawakan mo, matibay ang nasa iyo upang wag kunin ng sino man ang iyong puto. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Intindihin niyo, maminamal, intindihin niyo yung verse 10. Sapagat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay iingatan ko sa panahon ng pagsubok na darating sa sanlibutan. Yun yung tinatawag na greatest tribulation. Sapagkat tinupad mo ang salita ng buong pagtitiis, ikaw naman ay iingatan ko sa panahon ng pagsubok na darating sa sanlibutan. Yan po yung greatest tribulation. Paano kayo iingatan? Sabi ng Biblia, tayo kukunin ng mahal na Panginoon in a twinkling of an eye. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to 17. Sabi, tayo'y aagawin sa alapaap at tayo'y sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Yun yung ibig sabihin na iingatan kita sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Mararapture ka, kukunin ka ng mahal na Panginoon. Sabi, upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw na lupa, pag naiwang ka, susubukan ka, mararanasan mo yung matinding pagsubok. Hindi ka makakain, hindi ka makabili, hindi ka makapagbenta, hindi ka makapagpa-ospital, hindi ka makapasok sa mga trabaho, hindi ka makapasok, hindi ka makapagbiyahe. Kailangan may tataka ng 666. Lahat naka-koneksyon sa 666. Pag hindi ka nagpatatak ng 666, ibig sabihin, hindi ka mga minamahal, hindi ka mamamayan. Ikaw ay hindi ka citizen. Sabi rito, mga minamahal, ako'y dumarating na madali, pangawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin ang iyong putong. Lahat ng mga Kristiyano may naghihintay na crown of life. May naghihintay sa atin. Pag ikaw ay sumuko, pag ikaw, maminamahal, ay nagpabaya sa paglilingkod mo sa Diyos na iwan ka sa rapture at nagpatataka ng 666, mawala na ang crown of life mo. Hindi ka na makasama sa langit, mga minamahal. At ang sabi pa rito sa Revelation chapter 14, verse 9 and 11, shortcut na lang natin, naubos na yung ating oras, maminamahal. Revelation 14, verse 9 up to 11, ito ngayon ang mangyari sa mga magpapatatak. Yung mga Kristiyanong hindi binibigyan ng importansya ang kaligtasan. Baliwala ang salita ng Diyos. Yun pa naman ang paborito nilang tulugan, yung Word of God. Ito yung paborito ko eh. Matutulog na sila, pero pag panahon ng pagpupuri, paano ng patutugising na gising. Hindi nyo alam, ang bumubuhay sa atin ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Kahit ulit-ulitin, kahit paulit-ulit ang mensahe, kahit paulit-ulit ang preaching, katulad ng pagkain yan, huwag mong kakaayawan kahit paulit-ulit kang kumakain ng sinigang, paulit-ulit kang kumakain ng lechon, dahil pagkain yan, kailangan mong kainin. Pag ayaw mong kumain, hindi ka mabubuhay. Ganon din ang Word of God. Kahit napakinggan mo na yan, paulit-ulit na yan, kumain ka pa rin, dahil pag hindi ka kumain, mamamatay ka. Dahil sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Amen. Basahin natin ang mga huling talata, maminamahal, Revelation 14, verse 9 up to 11. Mamaya, 1 Thessalonians chapter 5, verse 3, at Mateo 24, verse 22. Ito po sa Apokalipsis, chapter 14, verse 9 up to 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila. Nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo,
o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At sila'y pahirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailanman. At sila walang kapahingaan araw at gabi. Silang nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, ang sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 3, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kumbaga kayo darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga tatanan sa anumang paraan. 24 ng Mateo, talatang 22. At maliban paikliin ng mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, natapat dahil sa mga hirang ay paikliin ng mga araw na yaon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang pahikliin, maminamal? Pahikliin na lang yung araw. Pahikliin na lang ng mahal na Panginoon ang panahon natin. Hindi na tatagal ang mundo. Pahikliin na ng mahal na Panginoon. Sabi, malibang pahikli ng araw, walang maliligtas sa atin. Hindi natin matatagalan ng gutom, hindi natin matatagalan ng hirap. Araw-araw nagtatago ka, araw-araw tatakbo ka pag dumating na nag-reign ang Antichrist. Sabi rito, maminamahal, hindi ka makabibili. Hindi ka makapagbebenta. Hindi ka magiging ordinary citizen ng isang bansa pag wala kang 666. Kasi halos lahat ng tao sa buong mundo, magkakautang sa World Bank. Magkakaroon, maminamahal, ng utang, lalo na ang bansa natin, napakalaki na ng utang. Bir mo, ang utang natin, maminamahal, trilyon. Trilyon, yung tigi 1,000, pagdugtungin mo, aabot pala sa buwan. Marami pang mga malilit na bansa, mga may utang din sa World Bank. Ginawa nila yon para mapasunod sila, maminamahal, sa one world, one government, one religion. Darating yan, maminamahal. At ang sabi ng Biblia, darating, sabi rin, pag sinabi ng tao kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang pagkawasak. Gaya ng pagdaramdam ng isang babaeng nanganganak at walang laman na makaliligtas sa anumang paraan. Pag dumating yan, maminamahal, sabi, walang makakaligtas maliban sa mga hindi magpapatatak. Yung hindi magpapatatak, halimbawa, maiwan ka sa rapture, huwag kang magpatatak, kahit anong mangyari. Kasi mamamatay at mamamatay ka rin lang, huwag kang magpatatak. Ang importante, mga minamahal, kasi pagkatapos ng rapture, dumating ang malapanon, napunta lahat ng mga na-rapture, dinala sa langit. Pagkatapos po, maminamahal, ng 7 years, bababa uli ang Panginoon, kasama ang mga na-rapture. Kaya yung mga naiwan dito sa rapture, hindi ka nagpatatak ng 666, madatnan mo pa yung paghahari ng Panginoon ng 1,000 years dito sa ibabaw ng lupa. Gagawin niyang munting paraiso ang sanlibutan. Bababa siya rito kasama mga na-rapture, pero ang mga na-rapture, ang kanilang katawan ay incorruptible, immortal. Sila po ay magiging katawan ng katulad ng katawan ng Diyos, katawan ni Kristo, incorruptible, immortal, celestial body, hindi na nasisira, hindi na nabubulok, hindi na namamatay, hindi na tatanda. Yun yung mga nakasama sa rapture, bababa silang kasama dito ng mahal na Panginoon, maghahari ng 1,000 years. Pero yung mga naiwan sa rapture na hindi nagpatatak ng 666, kumbaga, magbabalik ka sa number 1. Kailangan mo maglingkod dili ng 1,000 years. 1,000 years. Tatalian si Satanas ng 1,000 taon. Walang demonyo doon, walang Satanas doon, walang kasalanan doon. 1,000 years. Ikaw na naiwan sa rapture, maglingkod ka ng 1,000 years. Eh bakit hintayin mo pa yung 1,000 years? Pwede ka naman ma-rapture ngayon. Amen? Pag nakasama ka sa rapture, kasama kang maghahari ni Kristo. Puputungan tayo. Sabi ng Biblia, magtapat ka hanggang kamatayan upang tumanggap ka ng putong nang galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Pero pag hindi mo kaya matiis,
Lagi kang absent ng absent, hindi mo na intindihan yung salita ng Diyos. Dahil lagi kang absent. Sabi po rito, lahat ng mga nagpatatak ng 666, sabi rito, sino mang sumamba sa hayop at sa kanilang larawan, tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos na handang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at sila'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok at hirap nila ay mapapailang lang magpakailan-kailan paman. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagisamba sa hayop at sa kanyang larawan, sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Yung 666. Kaya maminamahal, dapat ma-mindset sa isip natin yan, matatak sa isip natin. Ano man ang maging kapalaran natin, pag ikaw ay patulog-tulog sa gawain, hindi ka nagbibigay ng importansya, pag naiwan ka sa rapture, wag kang magpatatak. Pag Sunday Christian ka lang, hindi ka laging dumadalo, once in a blue moon ka lang dumalo, ang pag-asa mo, wag kang magpatatak ng 666. 3.5 years lang naman yan. 3.5 years. Bababa uli ang malapang noon after 7 years, bababa siya. Tapos makakasama muli natin ang Panginoon. Si Satanas tatalian niya ng 1,000 taon. Tayong mga naiwan sa rapture, pagpapatuloy natin ang paglilingkod natin sa Diyos hanggang matapos natin ang 1,000 taon. Tapos pag-akyat uli na malapanon sa langit, kasama na yung mga naiwan sa rapture. At tayo isa sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Amen! Ito yung sinasabi ko sa inyo, maminamal, para hindi tayo parang ignorante patungkol po sa kaligtasan, patungkol po sa mga darating na panahon, para mabigyan nyo na importansya ang paglilingkod sa Diyos, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung minsan ka lang dumalo, tapos hindi ka pa makikinig, wala kang kaalam-alam. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Kaya nga, dapat, sabi ng Banal na Kasulatan, ang may pakinig ay dapat makinig ng salita ng Diyos. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kukunin pati ang nasa kanya. Yung natitira mong pananampalataya, kukunin pa yan ng dyablo. Pero ang nakikinig, ang meron ay bibigyan pa siya. Sabihin, patuloy na malalaman mo ang kalooban ng Diyos, bibigyan ka pa ng salita ng Diyos para lalo mong maunawaan ang kalagahan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo tumayo, maminamahal, at tayo po'y umawit muna. Tandaan yung mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Maminamahal, ito'y tinatalakay natin para walang maiwan ng mga anak ng Diyos na taga-Olonga po. Lahat tayo makasama sa rapture. Tayo umawit, maminamahal, awitin po natin ang awiting It Won't Belong. Kindly, beloved, kantay natin, awitin po natin bago tayo dadako sa ating kahilingan, sa ating mga pangailangan sa ating dakilang Diyos. Awitin po natin ang awiting It Won't Belong. Anytime, count the years as months, count the months as week, and count the weeks as day. Bilangin mo ang taon, maminamal na buwan na lang. At bilangin mo ang buwan na linggo na lang. Bilangin mo ang linggo na araw na lang. Ganyan kabilis ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Umawit tayo sa ating dakilang Diyos. It won't be long. He will begin. It won't be long. We'll be going home. It won't be long. Umawit po tayo, nandiyan ang lyrics, maminamahal. It will be living.
All the years that's mine, count the months as we count the weeks as days. We'll be going home. Umawit po tayo mga minamahal. Hallelujah. We'll be it won't be long. We'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. Malapit na, dumating ang Diyos. Malapit na, dumating si Jesus. Tayo'y maganda upang siya'y salubungin sa isang kisap mata. Hallelujah. Tayo'y kukunin niya. Tayo'y magandang upang siya'y salubungin sa isang kisap mata. Tayo'y kukunin niya. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. We shall be like Him, like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In a twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago tayo manalangin, mga minamahal, alam nyo, naalala ko ang pangaral ng ating beloved pastor, mga minamahal. 26 years ago, sabi ng ating beloved pastor,
Mahal na Panginoon, kung mayroong kapatirang may iwan mo na rin ako sa rapture. Gusto ko lahat ng kapatiran makasama sa rapture. Ayaw ko may maiwan kahit isa sa kanila. Ayaw ko merong hindi makasama sa rapture. Sabi ng ating beloved pastor. Umiiyak ang ating beloved pastor, mami na mahal. Sabi niya, Mahal na Panginoon, kung may maiwan ng kapatiran, huwag mo na ako isama. Huwag mo ako isama sa rapture kung may maiiwan. Gusto ko lahat ng kapatiran makasama. Gusto ko silang makapiling sa langit, sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Pero mga minamahal, iba ang plano ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos. Ngayon, nauna ang ating beloved pastor. Nasa langit na ang ating beloved pastor. Paano na tayo ngayon, mga minamahal? Ano ang ating kinakailangan gawin upang tayo po ay makasama sa rapture? Sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan ng buong takot, buong panginginig. Kung narito ang ating beloved pastor, pwede tayong magbaliwala, pwede tayong magpatumpik-tumpik. Pero nauna na ang ating beloved pastor. Kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng buong takot at buong panginginig, maminamahal. Huwag tayong mag-aalala. Nakabaka prayer pa rin ang ating mga magulang sa Panginoon, ating beloved pastor. Idinadalangin tayong maging handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang mga ibang makakatulong sa ating kundi tayo magpakainit po tayo, mga minamahal. Kami nga mga manggagawa na natatakot pa kaming maiwan sa rapture. Hindi po natin makakayanan yan, mga minamahal. Kung paano napapanood po natin, kung paano pinahirapan ng mga hindi Kristiyano, ang mga taong ayaw tumanggap, maminamal ng 666, ang mga taong ayaw tumanggap ng religion, pinahirapan sila. Higit pa dyan na maranasan natin after the rapture, maminamahal. Ipanalangin natin, makasama po tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Manalangin po tayo, mga minamahal. Idalangin natin sa ating dakilang Diyos. Malinaw ang sinabi ng Mateo 24, talatang 22. Kung pahabain pa ang panahon, walang maliligtas sa atin kahit isa. Kung patatagalin pa na malapang noon ng panahon, wala daw matitira sa atin. Magkakatisuran tayo, magbabackslide tayo. Pero alang-alang sa ating mga pinili ng Diyos, pahikliin na lang ang araw para may maligtas sa atin. Amen. Kaya ibig sabihin, hindi na mahaba ang panahon, konti na lang. Kaya magpakatatag tayo, maminamahal. Huwag tayong magpatumpik-tumpik gaya ng ginagawa ng iba. Pag naiwan sa rapture, maminamahal, pagsisisiyan natin, bakit naiwan tayo sa rapture? Gawin natin lahat na magagawa natin para makasama tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po mahirap. Dumalo ka lang palagi. Dumalo ka, sabi natin, beloved pastor, 3 times a week, dumalo ka. 100% makasama ka sa rapture. Pero kung minsan ka lang dumalo, once in a blue moon ka lang, hindi ka pa concentrated, hindi ka makasama, maminamahal. Kaya pilitin po natin makasama sa rapture. Sama-sama tayong manalangin, naman ang ating mga kailingan, naman ating mga pangailangan, narinig natin ang mga banal na salita ng Diyos. Kailangan natin magpakatatag sa pananampalataya, mga minamahal, sa ayot sa gusto mo, sa maniwala ka o hindi. Totoo po ang salita ng Diyos. Totoo po ang Biblia. Lahat yan nakasulat, lahat yan ay mangyayari, maminamahal, gaya ng pinapaliwanag po natin. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating mga kailingan, ano man ang ating mga pangailangan, mga minamahal, lalo tigit, idalangin natin. Maging karapat-dapat po tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, idalangin natin. Magsikap po tayo, makadalo, mga minamahal, pilitin po natin yan. Kung nagawa natin sa ating mga eskwelahan, nakakadalo tayo ng 5 times a week sa eskwela o 6 times a week, lalo na sa pagsamba, maminamal, kaligtasan ang pinag-uusapan dito, kaligtasan ng ating kaluluwa. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating kahilingan, ano man pangailangan natin.
Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mala Panginoon, narito po lahat ng mga anak mo, mala Panginoon. Patuloy mo kami patatagin sa pananampalataya, ihanda sa aming mana, sa iyong nalalapit na pagbabalik, alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami, may pagtrabaho ang aming kaligtasan ng buong takot, buong panginig. Bigyan natin ng importansya, mala Panginoon, higit sa lahat ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Pangawakan mo, mga minamahal namin mga kapatiran, patadagin mo sila sa mga pagsubok, sa mga konting kahirapan, mala Panginoon. Idinadalangin po namin, malaging ang mga kahilingan, mga pangailangan, mga karamdaman, ano man po ang kalmahin na idinadalangin sa iyo, dakilang Diyos. Bigyan mo ng katuparan sa mga pamaraanan, tugunin mong kalma panalangin. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, mala Panginoon, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Patong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal, ano man po mga sakit nyo. Banggitin nyo po ang pangalan ng mga sakit, mga karamdaman, ating mga kahinaan, at itira mga alinlangan, mga materialistic. Sawayin natin yan po magiging adlang sa ating pagpasok sa karya ng langit. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons, infirmities and diseases, lahat ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Sinasawayin namin lahat ng aming mga natitirang kahinaan, mga kapintasan, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, materialism. Hallelujah. Lahat ng gawa ng kalaban pinalalayas namin. Demons of infirmities and diseases, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat mga karamdaman na sa amin. Lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed. Vices began, problem, bisob, lahat ng kahinaan namin. Lumayas kayo, demonyo, mga alinlangan. Lumayas sa pangalan ni materialism. Cast out in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Lahat ng gawa ng kalaban pinalalayas namin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Tumayo tayo, mga minamahal, sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y tumatalon. 3 beses, sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga minamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At mga minamahal, bago tayo dadako sa ating mga announcement, tayo po kukuha muna ng ating special love offering, mga minamahal. Magtatapos na muli ang ating pong buwan. Tayo po may binabayaran na monthly sa ating pong pastoral house nating binili. Hindi pa po tapos ang ating mga bayarin, mga minamahal. Kaya kuha tayo ng special love offering para po sa ating pastoral house, sa ating kuryente, sa tubig. Mga minamahal, panalangin po ng ating beloved brother Paulo. Panalangin ating special love offering at binibigyan natin buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved brother Lando sa ating mga announcement. Amen. God bless po sa ating beloved Ordained Preacher. Tayo manalangin sa ating special love offering. Dakilang Diyos sa mga balasyo, makapangyarihan pangalan naming mahalaping Jesus. Narito po kami sa special love offering na ito po special na ipagkalumong pagpapala sa mga anak mo, Diyos, na patuloy sumusuporta, nagmamahal sa iyong bahay-sambahan sa lugar na ito, malapay noon na yung kanilang pagkakaloob. Ito ay gagamitin sa gastusin sa lugar na ito, malapay noon. Pagpalain mo sila ng triple blessing, itong aming samudalangin sa mga pagkari pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay
God bless po ating mga selected singers at Diyos po siyang magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Minal, bago tayo dumako sa ating announcement, patangkapin muna natin ating minamahal na bisita. Lapitin po dito. Lapit. Amen. Ilang taon na po siya? 11 na? Oh, praise God. Napakahalaga po ng kaligtasan. Makinig ka, anak. Napakahalaga ng kaligtasan, no? Dahil sabi nga, minamahal sa mga nakasulatan, yung mga pinagkalooban lamang ng Diyos, naman na yung nakakilala sa malapay noon, tumanggap sa malapay noon ang pinagkalooban niyang kapangyarihan tawagin mga anak ng Diyos. Hindi lahat minamal anak ng Diyos, minamal yun lamang tumanggap sa malapay noon. Kaya napakapalad ng batang ito na mahal sa mga kasama natin, minamahal, is God. At mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Pakinggan mo, anak, God. Unang-una, minamahal, pagsisisi. Dahil sabi nga ng Biblia, pananampalataya, minamahal. Ang unang-una, pananampalataya, dahil sabi nga ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi maaari maging kalugod-lugod sa malapay noon. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos sapagkat siya nakapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. O basa mo yan sa 11 ng Hebreo, talata 6. Pangalawa, yung pagsisisi. Sabi nga ng Lucas 6:23, sa lahat ay nagkasala, wala nakaabot sa kalahatian na malapay noon. And praise God. Kaya minamahal, pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinapay ni Jesus. Praise God. Yan po para sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Pang-apat, yung pong bautismo na Espiritu Santo. Diyos po, tumingin po kayo sa akin, anak, tingin ka sa akin. Pang-apat, yung bautismo na Espiritu Santo, Diyos ang gagawa niyan. Kapag ikaw ay nabautismo sa tubig sa pangalan ng malapay, nung patuloy kang naglingkod, dumadalo, bautismo ka na Espiritu ng malapay, kaya napakita kanina, mga nanginginig, yan po yung bautismo na Espiritu ng malapay nun. Diyos po ang gagawa niyan. Kaya 3 lamang yung isasagawa, pagsisisi, bautismo sa tubig, praise God, ha? Kaya, pananampalataya. Kaya, taas mo yung kamay, sumunod ka sa padala aking babanggitin. Praise God. Maraming salamat po, malapay noon, sa Ebanghelyo na kinapakinggan sa oras na ito. Narito po ako, lumalapit sa iyo, at tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ako, malapay noon, sa lahat na ginagawang kasalanan. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako. Iligtas niyo po ako 10 na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Praise God. Panalangin po natin, ating minamahal na maging kapatiran. Praise God. Sige po, manatili kayo nakatayo dyan. Taas mo yung kamay, papanalangin ka namin. Opo, dakilang pagpalan mo yung banal, Diyos, mga pangyarihan sa lahat, sa mga perampalan ni Jesus. Maraming salamat po, malapay noon. Sa kaluluwan, tumanggap sa iyo sa oras na ito, malapay noon. Hindi nawa itong ulat huli niyang pagdalo, manang pagkusit po ang simulain ng kanyang maningas na paglilingkod sa iyo hanggang sa imuling pagbabalik, malapay noon. Isulat niyo pong malinaw, malapay kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po siya 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, malapay sa mga pangyayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mamaya po, magpabautismo ka, anak. May pagpapaliwanag sa iyo na para makumplito mo yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Pwede ka na makabalik sa iyong mga upuan. Amen, praise God. May pagpapaliwanag sa iyo mamaya niyan. Amen, praise God. At minamahal, patuloy po minamahal ating pananamba po sa ating announcement. Patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Amen, praise God. Mayroon po tayo 3 beses na pananamba sa loob po na 1 linggo na maaari po yung madaluhan. Yung araw po ng Merkoles, minamahal, simula tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yun ang ating midweek service. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po tayo ng ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. Amen. Yan po, regular na oras po natin, ating pananambahan, minamahal. Huwag natin kaliligtan, minamahal yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Excuse me po. At yung ating radio program naman po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi.
Yan po minamahal ating mga programa sa radyo, sa telebisyon, yung ating Facebook Live, minamahal. At sa darating po, minamahal na linggo, yan po ay Mayo na, minamahal. May 4, Holy Supper po natin, minamahal. Kaya huwag kayong magliliban, minamahal, ang pagdalo sa darating na linggo. Itong susunod na linggo, minamahal, Mayo na, May 4, minamahal, Holy Supper po natin. Amen, praise God. Minamahal, may practice po ating beloved Finance Choir, praise God. Katapos po natin closing prayer, praise God. Practice po kayo, praise God. Kaya minamahal, huwag natin kaliligtan, minamahal, yung ating mga services, mga ating television program, ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito, minamahal. Praise God, Lunes hanggang Sabado. Amen. Mayroon po tayong lihas, sa mga ibig palihas, may lihas po tayo. Mayroon po tayong counseling, sa mga may katanungan po sa paglilingkod sa mga Panginoon. Nandiyan po ating beloved ordained preacher, lumapit lamang sa preacher's area, nakahanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. May bautismo po at libre po ang bautismo, minamahal. At yung damit na suot-suot po, hindi po mababasayan. And meron tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At kung wala na po, minamahal, akin ulit, may practice po ating beloved Finance Choir. Pagkatapos po natin closing prayer. At kindly po, minamahal sa lahat natin beloved choir, tulong-tulong po tayo, mag-ayos na ating mga upuan. Pagkatapos sa ating closing prayer. Amen. Praise God. Tayo tumayo na po, minamahal, pasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus na tinatapos sa matagumpay na pananambahan sa hapong ito, maging sa ating pasamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin na rin po ito, natin Brad Paulo. Amen. Praise God. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando Montilla. Tayo po'y magkaisang dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, sa makapangyarihan pangalan naming mahal na Panginoong Jesus, o Diyos, Lord God. Kami nagpapasalamat, Lord God, sa natapos na pananambahan sa araw na ito, Diyos, simula kanina hanggang sa mga oras na ito. Kami mainit na nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pangalan, malapay noon. Salamat sa kalakasang physical, higit sa kalakasang espiritual, malapay noon sa araw ito, sa revival na pinagkaloob mo, Diyos. Salamat po, Diyos, sa awitin ng mga choir na pinadamam sa amin. Ang iyong balal na presensya, malapay noon, na 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa aming kalagitnaan, malapay noon. Salamat o Diyos sa mensahe ng kaligtasan namin napakinggan ng mga banal mong salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa, o Diyos, na siyang pagkain hindi napapanis, tumatagal hanggang sa kalangitan, babaunin namin ang mga banal mong salita na yan, o Diyos, sa kalangitan. At kung paano mo din ako payapa, ligtas na yung mga anak sa lugar ito, ingatan mo rin sila, makarating payapa, ligtas sa kalang tahanan itong aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. God po. Praise God. Pagkamayan po tayo, minamahal.